Taong 2019 nang ikasal sina JD at Welfie. Dahil nagsisimula pa lang, nakitira muna sila sa ina ni Welfie. Dito ako lumaki, tapos dito rin nabuo yung mga pangarap namin. So napagdesisyon na namin na dito muna kami magstay at bumuo ng sarili naming pamilya. Pero naging mapaghamon ang pagbubuo ng pamilya. May mga bagay din kami na gustong bilhin pero hindi namin afford kasi ako lang po yung nagtatrabaho. Dito na nagdesisyon ang mag-asawa na si JD mangibang bansa para mag-OFW. Nung first alis niya, miss ko talaga siya kasi ilang taon din kami nagsama kasama yung anak namin. Tapos siya, number one siyang umiiyak kasi iiwanan niya kami. Sobrang bigat sa pakiramdam ko siya that time kasi ako yung nag-aalaga sa anak ko for 2 years and iniisip ko din that time na para din to sa kanila. Si JD, nitong pagpasok ng Enero, bumalik na sa Ireland. Mag-4 na taon na siya ritong mangingisda. Ako ngayon ay naka-duty hanggang umaga. Hindi ko pero ang mag-iisang fishes ko sobrang lakas ng alon minsan. Laki po ako sa bukid, nagpapastol ng baka, elementary pa ako hanggang sa pag-high school. Yun po yung trabaho ko. Noon pa man, pangarap na raw talaga niyang magkaroon ng magandang buhay at magandang bahay. Naisip ko balang araw pag magkaroon ako ng trabaho, talagang magpupursige talaga ako na may patayo yung mga dream house ko. At tila Ireland ang daan patungo sa katuparan ng kanyang mga panalangin. Tinulungan po ako ng papa ng asawa ko na may pasok sa trabaho niya bilang isang fisherman. Ngunit pagdating sa Ireland, ang determinasyon niyang magtagumpay parang dingding na inaanay ng kalungkutan. Sobrang sakit para sa akin na yun, malayo sa pamilya. Iniisip ko na lang na pag titigil po ako sa pagtrabaho, walang mangyayari. Paano yung mga pangarap namin? Ngunit kailangang maging matibay ang haligi ng tahanan. At ang nagsilbing liwanag sa kanilang mag-asawa? Ang pagnanais na maipatayo ang kanilang dream house. Napagdesisyon na namin mag-asawa na maipatayo na yung bahay namin kasi may kunting ipon na rin. Paunti-unti lang na may mapuntahan yung pinaghirapan ko. Taong 2023, sinimulan na nila ang construction. Number one na struggle po yung pagbabudget ng pera kasi kailangan niyo po i-cut off lahat ng wants niyo. Dapat inuuna na po yung needs. Yung update sa bahay, yun na lang yung update ko. Manghingi na talaga ng picture minsan. Hindi po ako pinaghinaan ng loob sir kasi pag unti-unti yung nabuo yung pangarap mo, parang mas magpupursige ka pa na gusto mo yung tapusin. Pero espesyal ang naging pag-uwi kamakailan ni JD. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, makikita na ni JD na buo ang resulta ng kanilang dugo at pawis. Mula sa 3.6 square meters nilang kwarto noon, 264 square meters na ang bahay nila ngayon. Sa labas pa lang po yung nakita ko yung bahay. Talagang namangha ako kasi sobrang laki. Pagpasok ko, di ko inakala na doon ko makikita yung ganda sa loob, ang lawak. Bubuhos talaga yung luha mo kasi maiisip mo kung gaano ka-risky yung trabaho namin. Tapos sa pag-uwi mo, may napuntahan lahat. Worth kayo. Grabe po yung happiness na mararamdaman ng isang asawa na makita ang kanyang husband na masaya at hindi po nasayang yung effort, oras at pagod niya doon sa ibang bansa. So ito po yung master's bedroom namin na dating pangarap lang at natupad na. Sa kabilang side is yung playroom sana ito. Pero ginawa po muna naming storage ng mga gamit ng anak ko. Ito yung bedroom ng anak namin. Kaso,
Hindi pa siya natutulog mag-isa. Katabi ko pa siyang matulog. Kaya ito yung soon bedroom niya. Dito naman sa side na to is yung kitchen namin. Wala pang mga cabinet sa ilalim. Pinag-iipunan pa rin namin. Ito naman yung garage area namin. Kung makikita nyo, hindi pa po siya tapos kasi lalagyan pa namin dito ng lamp. At saka doon is yung balcony namin. Grabe po yung saya, sir. As in, hindi po ma-explain kasi yan po talaga ang dream ng lahat ng may mag-asawa. Okay lang naman si ZD Daddy. Samantala, magkalayo man sina JD at Welfie. Salamat sa teknolohiya, nakakapag-video call sila. Hey, Daddy. Hi, Mami. Kumusta kayo dyan? Kumusta kayo ni Okay Zeddy? lang naman. Okay lang naman. Ikaw, kumusta? Ito, kakalanding lang na, kakauwi lang namin kasi sobrang lakas ng alon, di kinaya. Basta mag-iingat ka lang palagi dyan, ha? So, kayo din po ni Baby. Ingat ka dyan. I love you. Love you too, Mami. Sa likod ng bawat distansya at paglalayag, sa kabila ng malalakas na hampas ng malalaking alon, iisa ang direksyong kanilang tinatahak. Pauwi sa pangarap nilang tahanan. Daddy, thank you sa lahat. Mahal na mahal ka namin. Mag-ingat ka lagi dyan kasi andito pa kami naghihintay sa'yo. Sobrang saya. Ha? Di ako makapaniwala may tatawagin na kaming sarili naming bahay.